guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, isa na namang GERD and gout healthy friendly meal ang ating sama-samang ihahanda sa araw na ito. So tara, umpisahan na natin. Heto ang mga sangkap na gagamitin natin sa pork nilaga. Lalagyan ko ng saging saba, 2 piraso, onion leeks, mais na white para hindi matamis, patatas na may balat, pechay na bagong pitas sa aming mini garden, sibuyas, bawang, at syempre yung pork, yung bida sa dish na to. Budburan muna natin ng asin ng pork at i-massage ng i-massage. Makabanlawang mabuti. I-brown muna natin. Walang lansa yung pork guys kapag ginasgas muna sa asin at bago hinugasang mabuti. Kaya na muna natin siyang maluto ng husto at ma-brown. Naririnig na ba ninyo yung sirit-sit na mantika? Pag meron ng sound yan, ibig sabihin, ubos na yung water content niya. Kaya ilagay na natin ang mga sibuyas. Yan. Bawang. Pamintang durog. Pamintang buo. Lagyan natin ng patis. Hayaan na natin siksikin ng pork yung lasa ng onion at saka ng garlic cube at hugas bigas. Lalagay ko yung onion leeks. Isunod na natin ang mais at patatas. Lalagay ko ng ating pechay. You know guys, after ko nagluto, medyo nahiga muna ako bago ako kakain. And habang kumakain ako, kwentuhan muna tayo. Madalas na itatanong ko sa sarili ko, ano nga ba yung root cause ng GERD? Madalas naisip ko, ano nga ba yung dahilan? Ano yung root cause? Bakit ako nagkaroon ng GERD? Magkwentuhan tayo. And sabay-sabay nating i-analyze yung sarili natin. Bakit nga ba tayo nagkaroon ng ganitong klaseng sakit? By the way nga pala guys, gusto kong i-share, if ever na yung diet nyo is less meat, pwede naman kayong magluto ng nilaga na puro gulay lang, kagaya ng mga ingredients na ginamit ko kanina. At kung magluluto naman kayo ng sinigang, pwede naman kayong magsinigang na puro gulay lang din. At meron din naman na kari-karing gulay. Yun. Yung less meat, pwede din naman ninyong i-substitute yung tokwa. Yung tofu. Pero sa mga merong gout, yung tokwa, medyo hinay-hinay lang kasi medyo yung tokwa kasi high in purine din. Pero syempre hindi naman natin totally tatanggalin sa sistema natin. Dahil goods din yan good food din yan kaya need din siya ng katawan natin. So paano tara, habang kakain ako, magkwentuhan tayo. Let's talk more about GERD. Papansin nyo guys, tayo may mga GERD. Ewan ko yung iba. Mabilis nag-gain yung weight ko. Kaya sinubukan kong mag 1 meal a day na lang muna. 1 meal a day sa heavy meal. Pero kapag halimbawa nararamdaman ko ng gutom ako, kakain lang ako isang saging. Tapos isang Yakult, ganun. Kaya, nilagang kamote, ganun, yun lang. Isa lang. Kaya, isang mansanas. Kaya, kalahati. Yung kalahati, mamaya. Kasi sinusunod ko yung TRE. TRE every 2 to 3 hours. Konting kain lang. As in, pika-pika lang. Lagi ba kayo nagmamadaling kumakain? Kasi kapag hindi tayo natutunawan, mabilisan yung pagkain natin. Lalo na kapag nasa work, diba? Di naman may iwasan yun. Yung hindi tayo natutunawan, tapos bloated tayo. Tapos umpisa na naman ng GERD nun. Pag kumakain tayo, kahit natin ko konti lang. Dahan-dahan. As in, dahan-dahan. Para natutunawan tayo. Hindi yung laging sa bagay, minsan din maiwasan, di ba? Pero
as much as possible, kailangan yung natutunaw ng husto yung ginain natin. Lalo na pa kapag may edad ka na, di ba? Wala, mahirap ng matunawan, ganun. Umpisa ako nagkaroon ng GERD. Yung pandemic. Nagtataka ako. Kapag nakahiga ako, parang may nakabara. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Tapos, tatayo ako, iinom ako. Baka isa ako, kulang lang ako sa tubig or ano. Tapos nung paghiga ako, yun na naman. Ganun pa rin. Tapos, hindi man ako makapagpa-check up nun kasi dahil pandemic, di ba? So, tiniis ko lang yun. So, kahit na umiinom ako na mainit. Pero, nung kahit na pandemic, kami mga teacher na pumapasok pa rin, nagre-report sa school. Tapos, nandun kami sa ComLab. Nun, dahil siguro yung meron kami mga ginagawa. Stress. Kasi gusto namin matapos kaagad. Yun, biglang nagpalpitate ako. Tapos, yun yung umpisa. Nagpalpitate ako. Tapos, yung akala ko, mamamatay na ako nun. Tapos, ginawa ng co-teacher ko. Inawakan yung kamay ko. Tapos, lakad-lakad muna tayo. Lakad-lakad muna tayo, sabi niya. Tagalin mo yung sinelas mo, sabi niya. Well, after that, huminto naman. Pero nagpa-uwi na ako. Kailangan ko mag-rest. Sino ba dito nag-medication ng 14 days? Ako after 14 days din ako nagkamot. Kasi nasumumpong ako. Nagpatsiyakap ako. Tapos binigyan ako ng medication sa acid. Tapos di na ako hindi na ako nag-medication. Hindi ako, kapag alam kong susumpungin na ako, yun nga, lalaga ako ng yung, iinam ako ng mga nilalaga ako, yun. Tapos yun, awa naman ng Diyos, di naman ako, hindi naman natutuloy. At saka basta nasa malamig lang ako. Kasi kapag mainit, alam nyo ba, yun ang number 1 na sumusumpong yung GERD. Kapag mainit yung panahon. Sarap naman sabaw. Dami ko nakain. Gaya ng sinabi ko, guys. Kung kasabay ko kayong kumain ngayon, tayo lang muna tayo. Tayo lang tayo. Wala mo na mauupo, wala mo na mahiga. Bakit? Mag-a-acid tayo. Aakyat yung acid. May mga pagkain na natututunan mo na lang gustuhin. Kasi alam mo may health benefit. Alam niyo ba yun? Minsan kasi yung isang bagay kahit na ayaw mo, di ba? Kung nakakatulong naman sa'yo yung sa health mo, may magandang benepisyo. Mas maigi na yun kaysa yung gamot. More on veggies. Importante talaga yung mga veggies sa katawan. Mga salad, ganun. Yun lang, ibahin lang yung healthy habit. Yung mga eating lifestyle, ganun. Like halimbawa, kung may GERD ka, madalas ka kumakain ng fast food. Medyo lalo ka muna. Baka kasi tamaan yung bato mo. Isang bagay pa, pag-isip na tayo ng isip, ng negativity, wala man na itutulong yan sa health natin. Mas lalo pa tayo magkakasakit. Kasi, we can see the beauty of things if we see the beauty in everything. Yun, lagi ko sinasabi yun. Kailangan lagi tayong masaya. Lagi nating ipakita na
lagi nating ipakita, lagi nating i-feed yung mind natin ng mga positivity para yung mga lalabas sa action natin may katuturan, yung makakatulong sa yung sarili at makakatulong sa ibang tao. I'm trying to find things that will keep me busy. Kasi kapag tiwangwang ka, marami kang mga naisip yung andyan ka lang, tinitingnan mo lang yung mga dumadaan. Dami pumapasok sa isip ng mga hindi magaganda. Alam niyo, hindi totoo yung word na naiinip. Kasi ang dami gagawin mga alikabok, punasan, magwalis, magtupi ng damit, magdilig, spend time with your children. Siya nga pala, pahabol ko lang guys, ilan sa mga root cause ng pagkakaroon ng GERD ay yung too much acid sa ating katawan. Ano-ano nga ba ang maaaring dahilan kung bakit tayo acidic? Ako kasi, dati umiinom ako ng soft drink. Maaaring mahilig ka sa soft drinks or sa mga may acid na inumin, or nagme-medication ka, or mahilig kang kumain ng maasim, ganun. Tapos kung hindi ka naman naninigarilyo, pero lagi kang naka-expose do sa mga naninigarilyo, that is second hand smoking, di ba? Nagiging cause din 'yon ng GERD. Yan lang yung mga mangilan-ngilan at marami-rami pa. Kaya nga hoping na through this platform we can help each other to get rid of that kind of sickness, GERD. If ever mayroon kayong gustong idagdag, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section sa ibaba. Sama-sama nating pag-uusapan ang mga bagay-bagay tungkol sa GERD. Remember that we are all in this together. At sabay-sabay tayo at sama-sama tayong gagaling. We can help each other. Always remember to be beautiful inside and out kahit na meron tayong sakit. Remember, hindi dahilan ng sakit para hindi tayo makangiti at maging masaya. Gawin lang nating normal ang buhay natin. O, diba? Thank you so much guys for watching my video. This video is our video. God bless everyone!